Okay, no, si Xi Jinping ng China, no, na presidente ng China, napahiya daw kasi ang Chinese warship na nagpumilit lumapit sa Senkaku Island sa Japan, binira ng Japan Coast Guard. So talagang malupit to, malupit talaga ang mga Japanese Coast Guard, So itong bibigyan natin ng reaction video, So kung gusto nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa. And also siyempre, paki-subscribe din kay PHTV. So ito ang bibigyan natin ng reaction. So umpisa na natin nang sa ganun mag-reaction na rin tayo. Iniulat na sinabi umano ng Foreign Minister ng China na si Wang Yi na dapat umanong alisin ng Philippine government ang mga sundalo nito na nakaistasyon sa Pag-asa Island at sa iba pang bahagi ng South China Sea. Teka, ang kapal naman parang ang kapal na mukha naman ni Wang Yi ng China na to. Dapat daw alisin ang mga tropang mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa Pag-asa Island. Samantalang ang Pag-asa Island ay sakop ng ating teritoryo yan, Kapal talaga nitong Xi Jinping, Sinabi ni Wang Yi na wala umanong karapatan ang Philippine government na mag-deploy ng mga sundalo sa loob ng teritoryo ng China sa South China Sea. At iginit niya na iligal sa ilalim ng kanilang batas ang presensya ng mga Philippine troops sa lugar. Teka. Illegal daw, illegal sa kanilang batas lang. Pero hindi sila sumusunod sa international law. Yun, talaga makapal talaga mukha ni Wang Yi, Sinabi rin ng Chinese Foreign Minister na patuloy silang magpapadala ng mga sundalo sa pamamagitan ng kanilang Coast Guard at Navy malapit sa mga teritoryong inagaw umano ng Pilipinas upang igiit ang kanilang soberanya sa South China Sea. Kanilang soberanya daw ng mga Chinese, mga China. So talagang wala na talaga tayo masabi ito. Puro mga kasinungalingan to o puro mga kagahaman na lang ang ginagawa ng mga Chino. Nagbanta din umano si Wang Yi na handa ang People's Liberation Army na protektahan at depensahan ang kanilang teritoryo laban sa mga mananakop at hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas kung kinakailangan. Itong mga Chinese na to, kakapal talaga. Ang kakapal at ang yayabang pa porket sila may maraming mga military equipment at makabagong kanilang military equipment. Talagang ginaganong-ganon na lang nila mga malilit na bansa na nakapaligid sa kanila. So talagang mayayabang to. Iniulat ito matapos binalaan ng China ang Pilipinas laban sa mga ginagawa umunong provokasyon nito sa isang atol sa South China Sea na kung saan sinabi nito na mga naturang aksyon ay isang paglabag sa territorial sovereignty ng Beijing, lalong-lalo na sa international na batas. Teka. Sinabi ng China yon, lumabag daw ang Pilipinas sa international law. Parang baliktad yata. Baka sila yung hindi sumusunod baka sila yung lumabag sa international law. Hindi naman sila nakikinig o hindi naman nila sinusunod yun. Samantalang kasapi sila doon sa UNCLOS, kasama silang pumirma ang mga bansang China. Sinabi ng Foreign Ministry ng China sa isang pahayag ng teritoryo ng Pilipinas ay tinukoy na isang serye ng mga international na kasunduan at ang Renai Reef ay hindi kailanman naging bahagi ng teritoryo ng nasabing bansa. Sa nakalipas na mga buwan, ang Pilipinas ay nagpadala ng mga supply
para sa mga tropa nito na nakatalaga sa isang World War II era na Navy ship sa Second Tama Shoal na nag-udyok naman sa Chinese Coast Guard na paulit-ulit na mag-deploy ng mga vessel para harangan ang mga ginagawang resupply mission. Inaangkin ng China ang soberanya ng halos buong South China Sea gamit ang sinasabi nitong 9-dash line map na kung saan sinakop ng komunistang bansa ang mga exclusive economic zone ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei at Indonesia. Tingnan nyo naman yung kanilang kiniklaim, yung China, kiniklaim nila yung 9-dash line. So, halos sakupin na nila buong West Philippine Sea o South China Sea. Pati mga ibang bansa talagang sinakop na nila ang kanilang teritoryo. Talagang kakapal talaga ng mukha nito na wala naman sa basihan o sa batas yung kanilang kiniklaim. Sinabi ng Permanent Court of Arbitration sa naging desisyon nito noong 2016 ng 9-dash line map ng China ay walang legal na batayan at ang Ayungin Shoal na kung saan tinawag ng China bilang Renai Reef ay bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Tingnan nyo sabi ng International Arbitral Award o ruling na walang basihan ang mga kiniklaim ng China na 9-dash line. So ito lang mga China na lang itong mga China lang nagpupumilit na ang kanilang batas, ang kanilang historical ang masusunod. So talagang walang-wala talaga to, parang mga walang isip. Ngunit iginiit pa rin ng Chinese Foreign Ministry na ang Pilipinas ay wala umanong karapatan para i-claim ang soberanya sa Renai Reef sa kadahilanan na malapit lang ito sa teritoryo ng bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng ilang general ng People's Liberation Army na tatraidorin nila si Chinese President Xi Jinping kung ipipilit nito na makipagyera sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Indo-Pacific region. Tignan mo mismo yung mga generals ni Xi Jinping, mga generals, mga sundalo niya, alam nila ang kapasidad ng Amerika at ng mga kaalyado ng Amerika. Talagang hindi sila mananalo sa NATO. So ito lang, makulit lang talaga to si Xi Jinping. Si Xi Jinping kasi utos lang ng utos yan Wala nang pakialam yan sa mga kung gaano kalakas ang Amerika, yung mga sundalo nga ng China natatakot talaga maski mga generals. Ayon sa isang hindi pinangalanan Chinese official na sinabi umano ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na si General Zhang Yucha na wala umano siyang balak na sundin ang utos ni President Xi Jinping kung ipipilit nito na makipagyera sa US military at mga kaalyado nito. Tingnan mo umaayaw na ang mga generals. Umaayaw na ang mga generals ni Xi Jinping na makipaggera sa Amerika. Sinabi niya na isa umanong malaking kahibangan na kalabanin ang US military. Tama. Na kung saan ay itinuturing bilang pinakamalakas na armadong pwersa sa buong mundo at higit pa dito, alam din niya na makakalaban nila ang mga kaalyado ng Estados Unidos. Tingnan nyo, alam ng mga generals ng China kung gaano kalakas ang Amerika pagdating sa digmaan. Inamin rin umano na nasabing Chinese general na kaya hindi nila magawang salakayin at atakihin ang Taiwan at agawin ang buong East China Sea at South China Sea ay dahil malaki ang posibilidad na makikialam at hahadlangan sila ng Estados Unidos. Talagang hahadlangan talaga sila ng Amerika pag sinakop nila ang Taiwan. Iniulat ito matapos sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na plano nilang aprubahan
ang isang mahalagang security agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan bago matapos ang taon upang palakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa pakikipanayam ni Teodoro sa mga reporters noong nakarang araw, sinabi niya na karamihan sa mga isyu tungkol sa iminungkahing kasunduan sa pagitan ng Tokyo at Manila na tinawag na Reciprocal Access Agreement o kilala rin bilang Visiting Forces Agreement ay nalutas na. Sinabi ni Teodoro na nais nila itong bilisan dahil hinihintay din ito ng Senado at ang target nila ay sa loob ng taong ito. Yun. Pwede magsagawa ng joint sale sa West Philippine Sea, ngunit kailangan umano ng Japan na sumali sa mga pagpaplano. Yun, kaya nga nagkasundo ang Japan at Pilipinas sa reciprocal agreement 'yon. Para magkakaroon ng joint patrol sa West Philippine Sea ang dalawang bansa, kooperasyon. So, ganun ang reciprocal agreement. Sinabi ng Defense Secretary na naghihintay na lamang siya ng ilang input mula sa Department of Foreign Affairs bago ipadala sa Senado ang kasunduan na tinukoy niya bilang isang treaty na nangangailangan ng ratifikasyon. Anya na may ilang mga issue na kailangan ng kalinawan mula sa DFA, ngunit sa tingin niya ay mariresolba kaagad ito. Tanging ang Estados Unidos at Australia lamang ang may magkahalintulad ng security at defense agreement sa Pilipinas. Yun. Ang VFA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagkabisa noong 1999 at ngayon ay nagsisilbing isang legal na framework Yun. na nagpapahintulot sa mga American forces na bumisita sa bansa pansamantala para sa mga military exercise at magbigay ng humanitarian at disaster response assistance. Tama yan, na maganda yan, no? Ang Visiting Forces Agreement between America and Pilipinas. So, kasi ang Visiting Forces Agreement, mahalaga yan dahil nga isa sa mga kinatatakutan ng China ay yung mga Amerika. So, every year, nagkakaroon ng military exercises ang Japan ay ang Amerika at ang Pilipinas. So, tinuturuan ng mga Pilipino sa mga makabagong armas ng Amerika. Yan, maganda ng mga gamit ng Amerika. Yes, ganda. Okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo mga guys, no? So nakita natin, nalaman natin na si Xi Jinping ay napahiya. Kasi yung warship na nagpumilit pumasok sa Senkaku Island ng Japan. So talagang tinaboy sila, binira sila ng mga Japan Coast Guard. So talagang hanggang takot naman talaga itong mga China, no, pagdating sa digmaan. So ito lang ating mga sobrang takot lang itong ating mga sa atin. At sobrang natatakot sa China. Sabat hindi natin pakita natatakot ang ating mga armed forces sa mga China. So dapat gano'n, no. Okay, no, so hanggang dito na lang tayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay, para na rin maikalat pa rin ni YouTube ang ating video sa mga marami pa mga netizens. Okay?